ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maganda at masaya ang mamuhay sa isang lugar kung magkasundo ang bawat isa. Subalit may pagkakataon na hindi maiwasan ang mga hidwaan na madalas ay nauuwi sa hindi magandang samahan. Ikaw kabarangay, ano ang estado ng puso at pakikisama mo sa mga tao sa lugar ninyo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Ako po si Prince, taga Bulacan po ako at dito na ako lumaki, Papa Dudut. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako sa Quezon City nakatira. Palagi po akong nakikinig sa inyo kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo at sa ating mga kabarangay ang experience ko. Kapulutan sana ng aral ang mga nagawa kong pagkakamali at mga desisyon sa buhay na pinagsisihan ko ng sobra ngayon. Uulitin ko, nagsisisi na talaga ako. Kaya ngayon itong pagsulat ko sa inyo ang paraan ko para sabihin sa mga taong nagawan ko ng pagkakamali na kahit na hindi nila ako mapapatawad ay kinikilala ko ang kamalian ko. Gusto kong simulan ang kwento ko noong 4th year high school pa lamang ako. Madalas kasi ako noon tuksuhin ng mga katropa ko kay Sabrina. Kapitbahay namin si Sabrina at 3 taon ang tanda niya sa akin. Hindi pa man kami pinapanganak sa mundo ay magkapitbahay na kami dahil sa mga magulang namin. Magkakilala na kami mula pagkabata. Nakita ko siyang lumaki katulad ko. Huminto siya sa pag-aaral dahil kailangan pang mapagtapos ang nakatatanda niyang kapatid. Maganda siya at mainhin, ang alam ko ay crush din niya ako pero dahil sa sobrang mahiyain niya ay never niyang pinalam sa akin yon. Naghihintay lang pala siya na lumapit ako sa kanya. Dahil sa panunukso at pag-uudyok ng mga katropa, sinimulan kong umaligid sa kanya at niligawan ko siya. Noong una ay hindi siya naniwala sa akin at akala niya ay nasa face lamang ito ng pagiging binata ko at hindi pa ako seryoso sa nararamdaman ko. Para sa kanya ay hindi ko na pinag-isipan ang lahat. Pero sinabi ko sa kanya na kahit may gatas pa ako sa labi ay alam kong gusto ko na siya na maging girlfriend. Kaya patuloy lamang ako sa panliligaw ko sa kanya at noong 18 years old na ako, si Sabrina ang naging first girlfriend ko. Sobrang saya ko sa mga araw na yon, Papa Dudut, dahil ganap na akong binata at hindi ko na poproblemahin kung walang magkakagusto at tatanggap sa akin bilang boyfriend dahil napasagot ko nga si Sabrina. Nainggit sa akin ang iba kong barkada na mas nauna pa raw akong magka-girlfriend kesa sa kanila. Puro kasi panunukso ang alam nila kaya naunahan ko silang magkaroon ng love life. Ako naman ay gusto kong seryosohin ang relationship namin ni Sabrina. At gusto kong may mangyari sa aming dalawa dahil curious ako kung ano ang feeling na gawin yung maging iisa na ang 2 taong nagmamahalan. May ilang ulit din akong nag-attempt na yayain niyang ibigay ang sarili niya sa akin. Pero nabigo ako. Ayaw niya dahil natatakot siyang gawin namin yon. Pero noong matapos na ako ng high school ay dumating ang isang gabi na isinuko na rin niya ang pagkababae niya sa akin, Papa Dudut. Sabrina, salamat ah. Mahal kita. Mahal din kita. Biruin mo. Halos 1 taon na kitang girlfriend pero ngayon lang nangyari to. Masaya ako na binigay mo na sa akin sarili mo. Mahal kasi talaga kita. Swerte ko naman at may isang tulad mo na mahal ako ng totoo. Hindi ka naman mahirap mahalin, Prince. Dahil pogi ako? Kapal nito. Aminin mo na. Crush na crush mo ako kasi nga ang gwapo ko. Hindi lang naman kita minahal dahil lang sa itsura mo. Ano pa? Dahil mabait ako?
Basta. Anong basta? Sabihin mo na. Ngayon pa ba tayo maglilihiman? Nakita na natin lahat ng itinatago ng isa't isa? Ikaw talaga. Alam mo kasi, nakita ko na wala nang dahilan para hindi ko ibigay sa'yo ang sarili ko. Nangyari to kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sobrang saya ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka na. Ginusto natin to. Pakis nga. Masaya ako sa nangyari. Ganun pala yung pakiramdam. Nung una, hindi ko na-enjoy kasi nag-aalala ako sa pwede mangyari pero habang tumatagal, ikaw at ang pagmamahal natin sa isa't isa na lang yung iniisip ko. Ako rin naman. Natakot ako nung umpisa pero napalitan lahat ng saya. Lalo na nung hindi mo talaga tinanggal yung mga mata mo kakatitig sa akin. Ang gwapo mo kasi. Ako lang to. Di sinabi mo rin. Pakipot ka pa kanina. Oo na. Maganda ka, kaya bagay tayo. Kung magkakaanak tayo, sure akong gwapo't maganda. Huy! Ano pinagsasasabi mo magkakaanak tayo? Hindi pa naman ngayon, nasabi ko lang naman. Pero kung sakali, matagal pa yun. First time pa lang na may nangyari sa atin eh. Pero baka nga mabuntis ako. Paano kung mabuntis ako? Hindi ka naman gumamit ng proteksyon kanina. Hindi ko naman alam na mauuwi sa ganito. Napapayag ka, kaya hindi ako handa. Hindi ako nakapagdala ng kapote. Hayaan na natin, nagkabiglaan eh. Tsaka, ginusto ko rin naman to. Yun naman pala eh. Kaya relax ka lang. Parang ngayon pa lang ako nahihimasmasan matapos ang lahat ng nangyari. Prince, sana lang talaga hindi ako mabuntis. Paano kung mabuntis nga ako, Prince? Pananagutan naman kita kung sakali. Hindi naman yan yung inaalala ko. Alam kong mahal mo ko at kaya mo kong ipaglaban sa mga magulang mo pero pareho tayong wala pang natatapos. Paano na pag-aaral natin? Paano na yung future natin? Hindi naman tayo mayaman. Kailangan nating makatapos. Ayoko mabuntis. Hindi yan. Huwag mo na kasing isipin. Kinakabahan ako. Ayoko pa talagang mabuntis eh. Huwag ka na mag-overthink. Natatakot lang ako. Ang isipin mo, mahal natin ang isa't isa. Huwag mong isipin na mabubuntis ka. Kanina lang ang saya natin tapos ngayon umiiyak ka na. Masaya naman ako eh. Kinakabahan lang talaga ako na baka mabuntis ako. Sige na, tahan na. Mahal kita. Mahal din kita. Ipangako mo sa akin na hindi mo ako iiwan ah. Pangako, hindi kita iiwan. Kita ko talaga sa mga mata ni Sabrina na sobrang nag-alala siya sa maaaring kahinatnaan ng ginawa naming dalawa. Pero wala namang nangyari. Hindi siya nabuntis. Kaya nagkaroon ulit kami ng lakas ng loob para gawin ulit yon ng maraming beses. Hanggang sa nabuntis ko na pala siya bago kami naghiwalay. Dahil may nanliligaw sa kanya na ibang lalaki. Nagpaliwanag siya na umaaligid lang yung lalaki pero ako pa rin ang mahal niya. Nang malaman naming buntis si Sabrina ay doon na kami natauhan. Wala nang atrasan. Nakabuo kami ng isang buhay na nasa sinapupunan niya. Nabuo ang sanggol na yon dahil sa pagmamahalan naming dalawa. Hindi namin yon ipinaalam sa iba kahit sa mga magulang namin pero nalaman pa rin nila ang tungkol doon. Hindi naman may tatanggi ang pagbabago sa tiyan ni Sabrina. Sobrang kaba na nararamdaman namin. Natatakot kami na hindi na kami makapag-aral at matatali na kami sa pagiging mag-asawa. At hahanap ng paraan para buhayin ang aming anak. Kinausap ako ng mga magulang ni Sabrina at nangako akong pananagutan ko ang anak nila. Pero nang nalaman yon ng magulang ko ay pinagalitan ako, Papa Dudut. Sobrang sakit para kay mama na malaman niyang nakabuntis ako. Na parang lahat ng pangarap niya sa akin ay biglang nawasak na dahil sa kagagawan ko. Sabi ko naman sa kanya na magsisikap ako para sa sarili ko at sa pamilya ko. Pero hindi yun ang gusto ni mama na mangyari sa akin. Bata pa raw ako at bunga ng pagiging immature ko ang nangyari sa aming dalawa ni Sabrina.
Kapag si mama na ang nagsasalita ay parang walang lumalabas sa bibig ko. Malakas ang personality ng mama ko at pakiramdam niya, parating tama ang mga sinasabi at pinapaniwalaan niya. Kaya bilang anak niya, siya lang dapat ang paniniwalaan ko dahil nga mas marami siyang karanasan sa buhay. Papunta pa lamang ako ay pabalik na siya at tapos na niyang ma-experience ang mga mai-experience ko pa lamang. May nasasabi talaga si mama sa lahat ng bagay. Sinabihan niya ako na papuntahin si Sabrina sa bahay at gusto niyang kausapin kaming dalawa. Kahit takot si Sabrina ay nilakasan niya ang loob niya para lang sa paghaharap na yon, Papa Dudut. Ilang buwan na pala yan? 3 buwan na po akong hindi dinaadatnan. Ibig sabihin 3 buwan ka ng buntis? Nag-pregnancy test na po ako. Pinagpiti po ako ng mga magulang ko. Anong sabi ng mga magulang mo? Yun ba yung pinatawag ka dun sa kanila, Prince? Opo, ma. Doon ko nakita sa bahay nila na positive yung resulta. Nabuntis ko nga siya. Ilang beses niyong ginawa yon? Ikaw, Sabrina, ilang beses may nangyari sa inyo ng anak ko? Hindi ko na po mabilang. 1 beses isang araw? Inaaraw-araw mo ba ang anak ko para lang mabuntis ka? Pinlano mo ba talaga na mabuntis ka niya para panagutan niyang dinadala mo? Para matali ang anak ko sa'yo? Ma! Sagutin mo ako, Sabrina! Hindi po sa ganun, tita. Alam mo, kung 1 beses lang, naintindihan ko pang dala lang ng kapusukan niyo yung nangyari. Pero kung maraming beses na at paulit-ulit niyo nang ginagawa, ibang usapan na yon. Sa madaling salita, makati ka. Hindi po ako ganun. Mama naman! Tumahimik ka, Prince. Naku, Iha. Ano bang tawag sa'yo kung ganun? Kung hindi ka makate, hindi ka araw-araw magpapakamot sa anak ko. Hindi ka mabubuntis kung di mo sinuko ng maraming beses ang sarili mo. Ginusto mo dahil sa itsura mong yan, di na ako magtataka na makati ka pa sa higad. At ngayong nabuntis ka, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko? Naku, hindi ako papayag. Wala naman po akong balak pikutin ang anak nyo. Hoy, wag mo akong paikutin, babae. Sabihin mo sa akin yung totoo. Tinrabaho mo talaga tong anak ko, no? Kasi may motibo ka talaga. Mas bata sa'yo si Prince. Ikaw dapat yung nakakaalam ng sitwasyon nyo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ang anak ko pa ang pinag-interesan mo? Mahal ko po siya. Tumigil ka. Yang sarili mo lang ang mahal mo kaya mo to hinayaang mangyari. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Alam ko na hindi lang si Prince yung lalaki mo. Hindi po totoo yan. Naku, wag ka nang magsinungaling. Wag ako, Neng. Totoo ba, Sabrina? May iba ka pa bukod sa akin? Wala. Ikaw lang ang mahal ko, Prince. Tumigil ka. Malandi ka. At ngayong nabuntis ka na ng kung sino, kay Prince mo gustong ipasaloy ang kakirihan mo? Kapal din ang apog mo, no? Wala po akong ibang lalaki. Si Prince lang po talaga. Hindi si Prince ang ama ng dinadala mo. Sigurado ako. Kaya hindi pwedeng panagutan ni Prince yan. Malandi kang babae. Hindi papasaya ang kasinungalingan mo sa akin. Huwag mong sirain ang buhay ng anak ko dahil marami akong pangarap para sa kanya. At hindi kasama doon ang maging tatay ng bastarda mong anak. Grabe naman kayo kung makapagsalita. Anong grabe ron? Hindi grabe ang magsabi ng totoo. Ikaw yung grabe. Hindi ka lang malandi. Sinungaling ka pa. Hindi ako sinungaling. Binuntis ako ng anak nyo. Yun ang totoo. Hindi nyo naman kailangan dustahin ang pagkatao ko dahil lang hindi kayo naniniwala. Parang hindi kayo babae ah. Sabrina, huwag kang umalis! Ang kapal na mukha mo, Prince. Hayop ka. Bahagang buntot mo. Sabrina, sandali! Prince, huwag mo na siyang sundan. Pero ma! Sa akin ka maniwala. Hindi ka lalabas ng bahay para sundan siya. Naintindihan mo? Ma, hindi Huwag pwedeng… nang matigas ang ulo mo. Makinig ka sa akin, Prince. At huwag na huwag mong susuwayin tong sasabihin ko sa'yo. Ayoko nang makikipagkita ka sa babaeng yon. Naintindihan mo? Naiintindihan mo? Opo. Huwag kang tatanga-tanga. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Hindi mo anak yung dinadala niya, kaya dito ka lang sa bahay. Pumirmi ka rito. Wala akong nagawa, Papa Dudut. Hindi ko kayang ipagtanggol si Sabrina sa mga oras na yon. Nawalan ako ng paninindigan at kahit na anong paliwanag niya sa akin ay hindi ko tinanggap dahil mas pinaniniwalaan ko ang nanay ko.
Nakita ko namang nagmamalasakit lang ito sa akin noon. Naniwala ako na niloloko lang ako ni Sabrina at hindi naman sa akin ang batang dinadala niya dahil may iba pang lalaki sa buhay niya. Isang matinding away ang nangyari sa mga magulang namin. Magkapitbahay nga kami pero parang nagkaroon ng mataas na pader sa pagitan namin. Hindi na kami nagpapansinan at halos hilingin na namin noon na kusa na lamang mapunta sa magkabilang lugar ang tinitirhan namin. Nasaktan ako ng husto sa paghihiwalay namin ni Sabrina, Papa Dudut. Mahal ko siya pero hindi pala sa akin ang batang dinadala niya. Dapat lang na hindi ko siya ipaglaban dahil pinagtaksilan niya ako. Naisip niya siguro na kaya niya akong i-manipulate dahil mas matanda siya sa akin. Mabuti na lamang at may magulang pa rin ako na handang punahin ang lahat ng ginagawa ko noon. Pero pagkatapos ng hindi namin pagkakaunawaan ni Sabrina, ay may nalaman ako na nakapagpabago ng isip ko tungkol sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Maraming pagkakataon na gusto kong lapitan si Sabrina pero hindi ko magawa dahil bantay sarado rin ako ng mga magulang ko at gano'n na rin si Sabrina. Ayaw din ng mga magulang niya na magkita kami at magkausap dahil nasaktan ko sila ng sobra sa ginawa ko at ng pamilya ko. Nasaktan sila na hindi ko inako ang pagbubuntis ni Sabrina at pinaratangan pa siyang malanding babae at nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Pero nagkaroon ng pagkakataon na nagkausap kaming dalawa. Sobrang sincere na mga salita ni Sabrina nung nag-usap kami at ang sabi niya, sana siya ang pakinggan ko dahil siya ang nakakaalam ng totoo. Sumumpa siya sa harapan ko na walang ibang lalaking gumalaw sa kanya. Ako lang kaya nakakatiyak siyang ako ang ama ng dinadala niya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagulat ako nang sinabi niya sa akin na gusto niyang magtanan na kami kung totoong naniniwala ako sa kanya. Pero hindi ko kaya. Nasa isip ko na bata pa kami at wala kaming mga trabaho. Inisip ko kung paano namin bubuhayin ang isa't isa, pati na rin ang mga magiging anak namin. Kaya hindi ako sumugal noon, Papa Dudut. Iniwasan na namin ang isa't isa at naging magkaaway yung magkapitbahay na dating magkasundo at magkaibigan ang turingan. Prince, Ma? tatakas ka na naman no? Ma! Gusto ko pong puntahan si Sabrina. Bakit? Nangangati na naman ba yung babaeng yon dahil nakapanganak na siya? Huwag mo sabihin gusto mong kamutin. Ma, hindi naman po ganon. O ano? Dahil sa bata, ganun ba? Opo, gusto ko makita ang anak ko. Nahihibang ka ba? Hindi ka lalabas ng bahay. Ma, gusto ko makita ang anak naming dalawa. Anak ko yung bata. Hindi mo anak yon. Anak yun na ibang lalaki na sinabay niya habang kayo pa. Kahit ano pang sabihin nyo, anak ko yung ipinanganak niya. Tumigil ka. Wala kang alam. Nakita ko sa pictures na pinadala sa akin ng tropa ko. Kamukha ko yung bata, Ma. Kaya anak ko siya. Kamukha ko siya nung bata pa ako. Naniwala ka kagad sa picture? Anak, lahat naman ng bata parang magkakamuka. Kaya tigilan mo na yung katangahan mo na yan. Ma, anak ko yung anak ni Sabrina. Paano ka nakakasiguro? May pambayad ka ba ng DNA test ng bata? Sige, ipagpalagay nating mapapa-DNA test mo yung bata. Kaya mo bang magpalaki ng anak? May pera ka ba? May trabaho ka ba? Mag-isip-isip ka. Nakakonsensya ako, Ma. Tumigil ka. Anong konsensya? Ang dapat mong gawin, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ang gusto mong akuin yung isang responsibilidad na alam mong hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kayang maging ama. Makinig ka sa akin. Kung di ka titigil sa pag-iyak mong bobo ka, edi sige, puntahan mo si Sabrina. Puntahan mo yung kapitbahay nating inanakan mo. Sa oras na lumabas ka, wag ka nang babalik. Nakatakas ka na nga sa responsibilidad, gusto mo pa talagang balikan at akuin? Kahit isipin pa ng ibang tao na ang sama-sama kong ina, wala akong pakialam. Kapakanan mo ang iniisip ko. Naintindihan mo ba? Ma! Umayos ka. Tumigil ka sa pagngawa.
Para kang bata, Prince! Huwag ka nang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Alam mong mahirap lang tayo. Pareho lang tayo ng katayuan ng Sabrina na yon. Kung ipapagpatuloy mo ang pakikipagrelasyon sa kanya, saan kayo pupulutin? Pareho kayong walang trabaho, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa tingin mo magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Pero kasi ma... Wala nang pero-pero. Tapos na ang usapang to. Igagapang ka namin ng tatay mo para makapagtapos. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung bata na hindi naman iyo. Huwag mo nang isipin pa si Sabrina at yung anak niya. Di ba't sinabi naman ng mga magulang niya na kaya nilang buhayin yung bata? O di sila na. Kaya huwag ka na mag-alala. Hayaan mo na silang mamroblema. Paano kung dumating yung araw na kamuhian ako ng anak ko dahil sa ginawa ko sa kanya? Dami mong alam? Ano bang akala mo? Bida ka sa isang teleserye? Gumising ka nga sa kahibangan mo? Wala ka sa teleserye, totoong buhay to. Ang kailangan dito, diskarte, hindi drama. Anong makukuha mo dyan sa pag-iyak-iyak mo? Kaya sikapin mo na magtapos. Kailangan mo makapagtapos ng college. Makakuha ka ng matinong trabaho at magkaroon ng magandang buhay. Para kahit ikaw man lang makaalis sa ganitong buhay. Huwag mo na kaming isipin ng tatay mo. Ang importante, gumanda ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Opo. Sige na, matulog ka na. Pinakinggan ko si Mama Papa Dudut. Wala namang magulang na gustong ipahamak ang anak kaya para sa akin ay tama ang desisyon ni Mama para sa akin. Itinigil ko na ang pakikipagkita o pakikipag-communicate kay Sabrina at sa anak niya. Inisip ko na lamang na hindi ko nga anak ang bata para hindi na ako mabagabag sa bawat gabi. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng galit. Hindi na kami nagpapansinan ni Sabrina. Nakikita kong gusto niyang mag-move on at hindi na ako pinakilala sa anak niya na ako ang ama. Matapos ang halos 2 taon ay may pinakilala sa akin ang nanay ko, anak ng kaibigan ni Mama, si Casey. May kaya ang pamilya niya. Pinag-date kaming 2 hanggang sa naging kami na. Gusto ng mga magulang namin na ikasal kaming 2. Maganda siya at nahulog agad ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Pumayag siya nang alokin ko ng kasal dahil buntis na rin siya noon. Ikinasal kaming 2 at ang pamilya ni Casey ang gumastos para doon. Magarbo ang kasal. Pero noong nasa may altar na ako at pinagmamasdan ko si Casey, si Sabrina ang naisip ko. Pati ang anak naming babae. Kung mayaman lang siguro si Sabrina ay tiyak na ikinasal kami. Hindi haharang si Mama na magsama kaming 2 pero mahirap lang si Sabrina. Kaya kay Casey ay pabor na pabor si Mama. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mahal ko rin si Casey. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya at hindi dahil sa pera lang. Sobrang saya ko, mahal. Kuritin mo nga ako. Parang nananaginip lang ako. Casey, hindi mo na kailangan pang kurutin. Eto, hahalikan na lang kita. Mwah! Lahat ng to hindi pa naginip. Kasal na tayong 2, mahal. Asawa na kita. Magiging magulang na tayo soon. Sana maging maayos yung panganganak ko. Kinakabahan na talaga ako. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Kaya mo. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Babantayan kita, pangako yan. Thank you, Prince. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Tsaka sa totoo lang nahihiya ako. Kasi tong kasal natin, pamilya mong gumastos sa lahat. Pero kung tutuusin, kami dapat ang sumagot nito kasi ako yung lalaki. Huwag mo nang isipin yon. Kapag naging engineer ka na at meron ng sapat na ipon, pakasal tayo ulit. Ikaw na ang gumastos sa pangalawang kasal natin na yon. Pwede. Pakakasalan kita. At ako na gagastos sa lahat. Aasahan ko yan, mahal. Pero ngayon, magsaya muna tayo sa kasal natin. At dahil buong pamilya ko yung gumastos, no offense, mahal, gusto ko lang na ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo ko lolokohin. Oo naman. Hinding-hindi kita sasaktan. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang mamahalin ko. Panghahawakan ko yan. Alam mo naman na hindi rin maalis sa isip ko yung dati mong girlfriend. Yung kapitbahay nyo. May anak pa kayo.
Mahal, hindi ko anak yun. Hindi ako ang tatay ng bata. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Casey, tama ang anak ko. Faithful sa'yo si Prince at wala sa kalingkingan mo yung Sabrina na yon. Gusto niya lang na may managot sa ginawa niyang kalandian sa mga lalaki. Kala niya yata mauuto niya ang anak ko. Pero nagkamali siya dahil alam ko yung mga pinaggagawa niya. Sawsawan ng bayan yung babaeng yon. Please, wag mo na siyang isipin para hindi masira yung moment nyo. Kasal nyo ni Prince ngayon. Dapat ang pagbuo ng pamilya nyo ang pinag-uusapan nyo. Tama po kayo, Ma. Ayan, makinig kayo sa akin. At kung manggugulo na naman yung babaeng yon, ako mismo ang haharap sa kanya. Kasal na kayo ni Prince. Ikaw ang pinakasalan ng anak ko kasi ikaw ang mahal niya. Hindi ka kalad-karing babae. Matino ka. Salamat, Ma. Basta sabihan mo ko kapag naglolo ko o sinaktan ka ni Prince. Hindi ka niya pwedeng saktan, Iha. Mananagot siya sa akin. Mama naman, hindi ko sasaktan ng asawa ko. Aba dapat lang. Ipinapangako ko, tulad ng sinabi ko kanina, sa hirap at ginhawa, nandito ako para mahalin ka, Casey. Kayo lang na magiging anak natin ang mamahalin ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Prince. Pero parang takot na takot talaga ako ng mga anak. Tama na siguro yung isang anak lang. Naku, tama rin naman. Pwede ka nga mag-contraceptive, Casey, kung sakali. Ang importante, may isang anak na kayo. Opo, Ma. Mas mabuti na rin na isa lang yung anak namin para mas maibuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Kinakabahan man ako pero excited ako na makita kayo magiging anak namin ni Prince. Ako rin. Excited na ako sa anak natin. May tatawag ng lola sa akin. Lola Paloma. Nakakatuwa. Bagay na bagay, pero dapat mas sosyal. Mamila! Mamila? Naku, mukhang mas gusto ko yan ah. Papadudot mahal ko si Casey. Nagpakasal ako sa kanya hindi dahil sa katayuan ng buhay. Totoo pong mahal ko siya pero nang panahon na yon, masakit sa akin ang ginawa kong pagdideny sa anak namin ni Sabrina. Dahil parang nakikita ko noon ang sarili ko sa bata habang lumalaki ito. Nagsinungaling lang ako sa harap ni Casey para iparamdam sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Minsan talaga ay kailangan nating magsinungaling para pagtakpan ang lahat. Para hindi maramdaman ng tao na hindi tayo totoo sa kanila. Minsan kasi, ang kasinungalingan pa yung nagbibigay ng katotohanan para sa kanila. Nung pinanganak na ni Casey ang anak namin ay mas naging matibay ang paninindigan ko na siya lang ang mamahalin ko. Hindi ko na dapat isipin na magkaroon pa kami ng relasyon ni Sabrina o ng anak namin. Buo na ang loob ko, Papa Dudut, na burahin na si Sabrina at ang anak namin sa buhay ko. Kahit magkapit-bahay lang kami, para sa akin ay wala kaming nakaraan. Sinisiguro ko na lang na maayos ang binuo kong pamilya. Dahil pareho na kaming bata ni Casey at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay napilitan akong magtrabaho. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng internet cafe para may mapagkunan kami ng panggasto sa araw-araw at para hindi naman ako magmukhang batugan. Huminto si Casey sa pag-aaral dahil kailangan niyang alagaan ang anak namin. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil ako naman ang nagbabantay ng internet shop. Tanggap kong ganoon talaga ang buhay lalo na't may pamilya ka nang binubuhay. Sa ganitong sitwasyon, lalo na kung umiiyak ang anak namin ni Casey ay nakokonsensya ako sa ginawa ko sa anak namin ni Sabrina. Pakiramdam ko noon ay napakasama kong tao at mas lalo bilang ama sa bata. Pero wala na akong magawa dahil hindi naman ako nagpakaama. Isa pa ay may anak na rin akong inaalagaan ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam kong may kanya-kanya na kaming buhay ni Sabrina, Papa Dudut. Pero apektado pa rin ako sa mga ganap niya sa buhay dahil magkapit-bahay pa rin kami. Kung hindi ako nakapagpatuloy sa pag-aaral ko
Nakapagtapos naman si Sabrina ng kurso niya sa kolehiyo. Naging malusog ang aming anak na hindi ako kinilalang ama. At ang mas masakit pa ay nakikita ko pa noon kung paano makipaglambingan ang anak ko sa abogado niyang boyfriend. Parang sila ang magama at feeling ko na dapat ako ang lumalambing sa bata. Ayaw ko mang isipin pero nagsiselos ako. Sa pagsasama namin ni Casey, walang araw na hindi kami nag-aaway. Nagsiselos siya tuwing may pagkakataong nahuhuli niya ako na tumitingin kay Sabrina kahit na hindi naman yon sinasadya. Hindi naman niya tinatanggap kahit na anong paliwanag ko. Inuulit niya sa akin na ang pamilya niya ang nagpapakain sa amin, ang nagbigay ng pagkakakitaan namin. Pero pinagtatrabahuhan ko naman. Hindi naman ako batugan na humihilata lang. Hindi ako ganon papadudot. Pero masakit kapag galing mismo sa bibig niya na parang ginagamit ko siya at ang pamilya niya para lamang sa pera. Dahil kung pera-pera lang talaga sana ay humanap na lamang ako ng babae na mayaman talaga para hihilata na lamang ako. Kung si Sabrina kaya ang ipinaglaban ko, baka ibang naging buhay ko dahil sa pagkakaalam ko ay maraming pangarap si Sabrina para sa aming dalawa. Sabi niya sa akin na kapag may panganak niya ang anak namin ay gusto niyang bumalik sa pag-aaral para kapag nakapagtapos siya ay kaya naming suportahan ang pag-aaral ng mga anak namin. Nagawa ni Sabrina ang makapagtapos. Pero ako ay parang kandilang nawawala ng apoy para mangarap lalo na't araw-araw na lamang akong inaaway ni Casey. Nakita kitang patingin-tingin sa Sabrina na yon. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Ano ka ba naman? Wala na si Sabrina sa buhay ko. May kanya-kanya na kaming buhay. Tigilan mo na yan. Hindi! Nararamdaman ko may pagtingin ka pa rin sa kanya. Pwede ba, Casey? May anak na tayo. Kasal na tayo. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Pwede bang future na lang natin ang isipin mo? Future? Anong maibibigay mong future sa anak natin, ha? Nagtatrabaho ako. Hindi naman ako nakatunganga lang dito ah. Ako yung nagbabantay ng internet shop. Hindi ba yung trabaho para sa'yo? Kontento ka na lang ba sa ganyan? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Binabantayan ko rin ang anak natin. Hindi ko naman kayo pinababayaan. Ayoko na ng ganitong buhay. Ah, bakit ba kasi kita pinakasalan eh? Prince, Casey, pwede bang wag na kayong mag-away? Natatakot na tong bata sa pag-aaway nyo. Ma, pwede ba lumabas muna kayo? Doon yun na sa labas ng kwarto patulugin yung bata. Prince, ayusin nyo to. Huwag naman kayong mag-away araw-araw. Ma, ano ba? Lumabas na muna kayo! Oh siya, eto, lalabas na. Pero umayos kayong mag-asawa. Tigilan nyo na yung pag-aaway. Anong plano mo? Hihiwalayin mo ako, ganun ba? Pagod na ako. Hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Wala akong tinatago sa'yo. Wala kaming tinago sa'yo, Casey. Alam mo naman, alam ng pamilya mo na hindi kami mayaman. Hindi ako nagkunwari sa'yo. Alam ko yun. Kasalanan ko rin na naniniwala ako magbabagong buhay mo dahil sa tulong ng parents ko. Pero hindi eh. Forever na yata tayong ganito. Oo na! Forever na tayong ganito. Forever na akong ganito. Nagbabantay sa internet shop, walang natapos, walang future. Ganito na ako. Okay ka na? Hindi ako okay. Ayoko ng ganito. Anong ayaw? Gusto mo nga akong hiwalayan. Bakit? Hindi ba ito naman yung gusto mo? Para maakit mo na yung Sabrina na yon at maging kayo ulit? Nakapagtapos na siya ng pag-aaral, pwede na siyang tanggapin ng mama mo. Ah! Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Masakit bang marinig yung totoo? Casey, sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag mo akong hawakan! Sorry, mahal. Huwag mo akong hawakan! Ilang beses mo na ako sinaktan, Prince! Ilang beses mo pa akong kainsaktan, ha? Kasalanan mo naman eh. Ano? Ako? Ah, ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka! Siguro nga mali lang talaga yung naramdaman ko sa'yo noon. Sana talaga hindi na kita pinakasalan. Kung alam ko lang na magiging impyerno yung buhay ko ngayon kasama ka, hindi na sana kita pinakasalan.
Kung ganito rin naman, na araw-araw mong ipapamukha sa akin na wala akong kwenta, na wala akong mararating sa buhay kasi mahirap lang ako at di rin nakapagtapos sa pag-aaral. Sana nga, hindi na kita pinakasalan! Ayoko na! Hindi na ako masaya! Hindi ako naging masaya sa'yo! Ano? Tama ba yung narinig ko na maghihiwalay kayo? Opo, hindi ko na po kaya makisama sa anak nyo. Wala na ngang may pagmamalaki. Nananakit pa ng babae. Casey! Prince! Ano ba naman kayo? Huwag kayong maghiwalay. Tama na, Ma. Kung ayaw na ni Casey, titigilan na tong kagaguhan na to. Ayoko na rin. Tama lang na maghiwalay na kaming dalawa. Dahil sawang-sawa na ako sa bunganga niya. Tuluyang kaming naghiwalay ni Casey Papadudut. Isinama niya ang anak namin, pinasara din ng mga magulang niya ang internet cafe at ibinenta ang lahat ng computers. Nawalan ako ng hanap buhay at parang nawalan na rin ako ng buhay. Hindi ko na rin nakikita si Sabrina dahil lumipat ito ng tirahan dahil sa kanyang trabaho. Ang anak naman namin ni Sabrina ay naiwan sa bahay nila. Kapag may pagkakataon ay nilalapitan ko ang bata pero ayaw nitong lumapit sa akin. Lalo na nang makita ko ng lola nito. Galit pa rin sila sa akin at ayaw nilang lapitan ko ang anak ko. Walang araw na hindi ako pinagsasabihan ng nanay ko na mali ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Casey. Para siyang sirang plaka na ayaw ko nang pakinggan. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ko si Sabrina. Gusto ko siyang makausap noon para pag-usapan ang lahat ng nangyari sa amin. Pati na rin ang mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanilang mag-ina. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon noon na makausap siya ay hindi ko na yon pinalampas pa. May parte pa rin kasi sa akin na gusto kong magkabalikan kaming dalawa. Lalo na't wala ng pag-asa ang relasyon namin ni Casey Papadudut. Sabrina, hintayin mo ako. Huwag mo naman akong deadmahin. Prince, pwede ba wag mo na akong lapitan? Sabrina, mahal pa rin kita. Hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan yung pagmamahal mo. Kapag di mo ba ako tinigilan, hindi lang sampal yung aabuti mo sa akin. Sabrina naman, nagmamakaawa ako. Mahal pa rin kita. Hindi mo ba naririnig yung mga pinagsasasabi mo? Nakakaya sa mga tao nakakarinig sa mga kasinungalingan mo. Sabrina, totoo. Mahal kita. Balikan mo na ako. Wala na kami ni Casey. Hindi ka na talaga natuto. Hindi mo ako mahal at mas lalong hindi mo mahal yung anak ko. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Kung noon, kaya mo pa akong utuin, pwes hindi na ngayon. Matagal na akong nagising sa bangungot na yon. Bigyan mo ako ng second chance, please. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala nang chance. Tapos na tayo. Aaminin ko, minahal kita noon. Kaya nga binigay ko sa yung sarili ko ng paulit-ulit hanggang mabuntis mo ko. Pero mali na minahal kita kasi di mo deserve yun. Nagkamali ako. Si Mama kasi... Huwag mo nga siyang isali sa usapan. Alam kong ayaw ng nanay mo sa akin kasi ayaw niya sa kauri niya, sa isang pobreng tulad ko. Taas din ang tingin ng nanay mo sa sarili niya, no? Nakakatawa. Meron pala talagang pobreng mata pobre. Kapal ng mukha niyong dalawa. Pero nagising na ako. Hindi na niya ako kayang diktahan. Prince, huli na ang lahat. Wala nang second chance para sa atin at may boyfriend na ako. At kahit nagkataon na wala akong boyfriend, hindi na ako papatol sa'yo. Hindi ako papatol sa isang lalaking may asawa na. Hindi pa ako ganun kadesperada para magpakatanga sa isang katulad mo. Wala na. Wala na kami ni Casey. Wala na nga. Pero kasal pa rin kayo. At pwede ba, hindi ka ganun kagwapo para magpakababa ako at piliing makasama ka? Mahal ako ng boyfriend ko. Bukod sa matinong tao siya, tanggap niya ako at yung nakaraan ko. At magpapakasal na kami. Ha? Magpapakasal na kayo? Oo! Nakakabingi ba yon? Kasi kapag mahal mo, pahahalagahan mo. Pakakasalan mo. Yun sana gusto kong mangyari sa atin nun eh. Pero buti na lang hindi mo ako pinanindigan. Mas maayos na lalaki yung pakakasalan ko, hindi tulad mo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang kawawa. Mukha kang miserable. Sabrina naman, patawarin mo ako. Pero tama ka. Kasalanan ko kung bakit miserable ako. Kung bakit miserable ang buhay ko. Inutil ako. Masama akong tao. Wala akong paninindigan. Sige na,
Ayoko na marinig yung drama mo. Umalis ka na dyan. Tumabi ka. Huwag kang humarang sa daraanan ko. Pwede pa ba tayo maging magkaibigan tulad ng dati? Bobo ka ba kausap? Yan ang napapala mo sa nanay mong pobreng mata pobre. Nawala na ng sustansya yung utak mo. Nakakatawa na tatanungin mo pa kung pwede tayo maging magkaibigan. Tanga, sinira mo ang lahat sa atin. Hindi naman pwede na pagkatapos mo sirain yung pagkatao ko, gugustuhin ko pa rin na tanggapin ka bilang kaibigan. Hindi ako kagaya mong tanga. Tsaka pwede ba? Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin. Sa amin ang anak ko. Wala ka ng karapatan sa kanya. Sabrina! Simula ngayon, huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin ha. Kahit anino mo, ayoko na makita. Mabubuhay ako na wala ka. Gusto ko na ng katahimikan. Tumulo ang luha ko nang makita ko kung paano maglakad papalayo sa akin si Sabrina. Masakit pero deserve ko naman lahat ng yon. Nangihinayang lamang ako dahil sinayang ko yung pagmamahal ni Sabrina sa akin noon. Naging makitid ang utak ko at nauwi sa maling desisyon pagdating sa pag-ibig. Kaya naisip kong pumunta na lamang dito sa Manila para humanap ng trabaho at magbagong buhay. Natanggap ako sa construction, Papa Dudut. Gusto kong makaipon at magpatuloy sa pag-aaral. Gusto kong magbigay ng sustento sa mga anak ko pag nakatapos na ako ng pag-aaral. Gusto ko silang pag-aralin gamit ang sarili kong pera. Papa Dudut, gusto ko talaga na kapag lumaki na ang mga anak ko ay hindi sila makapag-asawa ng tulad ko. Sana'y makatagpo sila ng matino at kaya silang ipaglaban. Hindi tulad ko na isang duwag at sa ngayon ay hindi na ako tumitingin sa babae. Ayaw ko nang makasakit pa at makasira pa ng buhay. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal na si Sabrina sa boyfriend niya. Masaya ako na naging maganda ang buhay nilang mag-ina. Si Casey naman ay may kinakasama ng ibang lalaki at mabuti naman ang naging kalagayan ng anak ko sa kanila. Sana sa lahat ng mga nakikinig sa kwento ko, lalo na sa mga lalaki dyan, huwag niyo pong gayahin ang ginawa ko. Kapag hindi pa kayo ready, huwag na huwag munang galawin ang isang babae at huwag kayong pumasok sa isang sitwasyon na ikakasira ng buhay ninyo. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa mga kabarangay na nakikinig. Maraming salamat din sa Barangay LS 97.1 sa pagkakataon na maitampok ang kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay parang sugal na kapag pinasok mo ay maaaring mauwi sa pagkapanalo o pagkatalo. Pero gugustuhin mo pa bang sumugal? Lalo na kung alam mo na kung ano ang kahihinatnan nito. Katulad na lamang ng letter sender natin ngayong araw na si Ellie Jean. Umibig siya sa isang taong imposibleng magkagusto sa kanya. Sa kabila nito ay hindi siya nagpatinag at patuloy pa rin siyang umibig kahit na wala siyang natatanggap na pagmamahal pabalik. Saan ba mauuwi ang one-sided love story na ito? Makakatuluyan ba ni Ellie Jean ang taong minahal niya o katulad ng isang tragic story ay mauuwi ba siyang sawi? Yan ang dapat ninyong abangan ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut,
Bago po ang lahat gusto ko muna kayong batiin ng magandang tanghali. Pati na rin po ang mga kabarangay na nakikinig ngayong araw. Ako po si Ellie Jean, isang sari-sari store owner. Ang kwento na ibabahagi ko po sa inyo ay nagsimula pa noong mga dalaga pa lamang kami ng best friend kong si Rose. 23 years old kami noon at parehong nakatira sa Baguio. Hindi ko po malilimutan ang unang pagkikita namin ni Rose, Papa Dudut. Ito po kasi ang araw kung kailan nangyari ang itinuturing kong pinakamalakas na lindol sa Pilipinas taong 1990. Nung mangyari ang magnitude 7.8 na lindol sa Central Luzon, kung saan ay isa sa mga lugar na pinaka-napuruhan ay ang Baguio City. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ko ang araw na yon. Pasado alas 4 ng hapon noon at patago akong naninigarilyo sa likod ng public market nang magsimulang gumalaw ang lupa. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi agad pumasok sa isip ko na lumilindol na pala. Noong mapagtanto ko kung ano ang nangyayari ay para kong statwa na natigilan sa kinakatayuan ko. Habang nagsisigawan ang mga tao sa takot at nagsasayawan naman ang mga building sa paligid ko, ay nanlumo ang mga tuhod ko at napaupo na lamang ako sa sobrang takot. Gusto ko sanang bumalik sa loob ng public market para i-check ang mga kasamahan ko pero bigla akong hinila ng isang babae papunta sa gitna ng kalsada. Sa mga sumunod na minuto ay isang malaking tipak ng konkreto ang bumagsak sa dati kong pwesto. Papadudot kung hindi dahil sa babae, siguro ay matagal na akong wala sa mundong ito. Diyos ko, kaawaan mo po kami. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan namin. Ayoko pa pang mamatay. Wala na yata. Ano? Yung lindol tumigil na. Hindi pa. Medyo umaalog pa. Wala na. Baka yung katawan mo na lang nararamdaman mo. Kanina ka pa nanginginig eh. Grabe, ang lakas nun. Akala ko mamamatay na ako. Ako ang mamamatay na sana. Mabuti na lang sinalba mo ko. Salamat sa paghila sa akin sa pwesto ko kanina. Kung nakita mo lang sana kung anong itsura ng public market kanina. Parang gelatin na sumasayaw. Pabagsak na yung building sa likod mo pero tulala ka lang at nakaupo sa simento. Ang bilis kasi ng pangyayari. Ang daming tumatakbo sa isip ko kanina. Akala ko saglit lang yung lindol kaso biglang lumakas. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako palayo o babalikan ko yung mga kasama ko sa loob. Hindi ba laging tinuturo sa eskwelahan kapag may lindol, tumakbo ka sa open space? Layuan mo yung mga bagay na pwedeng bumagsak sa'yo? Hindi mo na maiisip yun lalo na kung binalot ka na ng takot. Tsaka hindi naman ako nakapag-aral. Kahit na hindi ka nakapag-aral, common knowledge yun. Eh di next time alam ko na ang gagawin. Anong next time? Gusto mo ba lumindol ulit? Lord, sana naman wag nang maulit yun. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi naman siguro may iwasan na lumindol ulit, di ba? Wag mo gang ipanalangin. Hindi ko naman ipinapanalangin. Ang lakas nun ayoko nang maranasan ulit yun. Sa tingin mo, gaano kalakas yung lindol? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, first time ko lang malindol. Paniguradong may mga aftershock to. Sana naman wala na. Ay, sana nga. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon eh. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha kita ng tubig. Wag na, salamat. Dito muna tayo. Hindi natin alam kung may kasunod pa yun. Tsaka hindi na stable yung mga building. Huwag ka na munang bumalik sa loob. May kamag-anak ka ba sa loob? Wala naman pero kakilala ko yung mga tindera sa public market na yan eh. Nagtitinda rin kasi ako ng gulay sa loob.
Kaya nag-aalala lang din ako sa lagay nila. Marami namang nakalabas. Antayin mo na lang yung mga re-responde. Mas alam nila kung ano ang gagawin. Ikaw, hindi ka ba nag-aalala sa pamilya mo? Nag-aalala. Pero malaki ang tiwala ko na safe sila kasi kasama nila si Papa. Tsaka wala namang gaanong matataas na building sa amin. May malaking space din doon na pwede nilang puntahan. Pero dahil nabanggit mo yan, baka nga kailangan ko na muna silang i-check. Mabuti pa nga para sigurado. Sige, aalis na ako. Salamat ulit sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Sandali. Ano palang pangalan mo? Rose! Ako si Ellie Jean. Mahigit 40 seconds ang itinagal ng lindol na yon, Papa Dudut. At maraming tao ang naapektuhan nito. Sa loob ng 2 araw ay na-isolate ang Baguio City. Nahirapan kaming makahingi ng tulong sa ibang lugar dahil nasira din ang mga daan paakyat sa Baguio dahil sa landslide. Matapos ang halos 1 linggo ay muli kami nagkita ni Rose. Nakasuot ito ng puting t-shirt at may nakalagay na itim na pin sa bandang dibdib nito. Ang ibig sabihin ay may kamag-anak siyang namatay. Sa pag-uusap namin ay nalaman kong safe naman ang buong pamilya ni Rose. Pero isa ang tito niya sa mga nasawi dahil nasa trabaho ito noong tumama ang lindol. Papadudot, doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Rose. Isa ko sa mga nag-comfort sa kanya sa mga panahong kailangan niya ng kaibigan. Naging sandalan na namin ang isa't isa para makalimot mula sa trauma na dinanas namin dahil sa lindol. Masaya ako na naging kaibigan ko si Rose, Papa Dudut. Wala na kasi akong mga magulang. Pareho silang namatay noong masunog ang bahay namin noong 7 years old pa lamang ako. Ang kaisa-isa ko namang kapatid na lalaki ay nawalay sa akin matapos naman kunin ang tiyuhin ko at tumira sa Batangas. Naiwan ako sa pangangalaga ng lola ko na namatay naman dahil sa katandaan noong 15 years old lamang ako. Simula noon ay naiwan ako sa poder ng second cousin ng nanay ko. Dahil malayong kamag-anak ay hindi na nila ako pinag-aral pa. Nabuhay ako sa pamamagitan ng pagiging utusan sa pamilya nila. Wala naman akong mapuntahan noon, kaya hinayaan ko na lamang na gawin nila akong katulong. Kaysa tumira sa kalsada ay mas pinili ko na lamang na maltratuhin ako ng mga kamag-anak ko. At least kahit papaano ay may bubong akong nasisilungan at pagkaing panglaman ng tiyan. O heto, adobo tsaka kanin. Magpasensyahan mo na kung hindi mainit yan ha. Nintay ko pa kasi si mama na mag-siesta para maitakas ko yan. Magre-reklamo pa ba ako grasya na to. Hindi ka na naman ba pinakain ng tiyahin mo? Naubusan kasi ako ng ulam Siyempre, 5 ang anak nun, puro lalaki pa. Masisiba silang kumain kaya yun. Walang natira sa akin. Sus, ang sabihin mo, hindi ka talaga nila sinasama sa bilang. Kailan ka pa ba nila trinato na kamag-anak? Daig mo pa ang hayop kung ituring ka nila Kung may tira, salamat. Pero kung wala, taste-taste na lang kahit mamatay ka na sa gutom. Sanay na ako. Tsaka nakikitira lang naman ako sa kanila Wala akong karapatang magreklamo. Anong wala? Nagtatrabaho ko sa bahay nila. Halos ipaako na nga nila lahat ng gawain Mantakin mo, pati brief at panty nila ikaw naglalaba, tapos hindi ka man lang nila mapakain? Di na sila nahiya? Relax ka lang. Masyado ka namang galit na galit. Ang salbahe kasi ng mga kamag-anak mo. Para silang hindi tao, wala man lang awa. Katulad nga ng sinabi ko, sanay na ako. Alam ko naman na hindi ako parte ng pamilya nila Nandun lang ako para magsilbi. At kapalit nun may maayos akong natutulugan. May pagkakataon nga noon na pinapanood ko lang silang kumain ng take-out nila habang ako. Kanin at sardinas lang ang ulam. Buti nakakayanan mong magtiyaga sa kanila. Kasi kung ako yan, matagal na akong umalis. Saan naman ako pupunta kung sakali? Sa Maynila. Ano namang gagawin ko dun? Sa laki ng Metro Manila baka mawala pa ako dun. Gusto mo sama ka sa amin? Saan naman? Sa Maynila nga.
Next week luluwas kami ni Carlo. Doon na kami titira. Ano? Teka, sino tong Carlo na to? Yung boyfriend ko, si Carlo. Magtatanan kami. Doon na kami sa Maynila titira. May boyfriend ka? Bakit hindi ko alam? Wala ka nakukwento sa akin na may boyfriend ka pala. Wala talagang nakakaalam. Sikreto lang ang relasyon namin ni Carlo. Kasi alam kong hindi papayag ang mga magulang kong magka-boyfriend ako. Iiwan mong pamilya mo para sa boyfriend mo? Ganun na nga. Mahal ko si Carlo at mahal din niya ako. Kaya bubuo kami ng sariling pamilya sa ibang lugar. Pinag-isipan mo ba to? Parang bigla ka naman nagdedesisyon para sa sarili mo. Baka pagsisihan mo to sa uli Matanda na ako. Alam ko na kung anong ginagawa ko. Ano, sasama ka ba sa amin? Hindi ko alam. Paano ako magpapasya biglaan tong pag-aya mo sa akin. Pag-iisipan ko muna siguro. Pag-isipan mo ng mabuti kasi ito na ang chance mong takasan yung mga salbahe mong kamag-anak. Doon sa Maynila, pwede kang magsimula ulit. Tayo, magsisimula ulit tayo doon. Gaano ka kasigurado sa boyfriend mo na yan? Siguradong sigurado. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya. Pero huwag mong ipagsabi na may relasyon kami ha. Baka matunugan pa ni na mama at papa. Saan tayo titira kung sakali? Nakaplano na ang lahat. Meron na ring naghihintay na trabaho para sa atin kung sakali mang sasama ka. Sure na ba talaga to? Oo, kaya sumama ka na. Next week ang alis namin. Hindi mo na kailangan magtiis dito. Babalitaan na lang kita kung ano magiging desisyon ko. Sige, pero mas maganda kung mas maaga kang makakapagdesisyon kasi ipapaalam ka pa ni Carlo sa tutuluyan nating bahay. Masarap pakinggan ang salitang magsimula ulit, Papa Dudut. Gusto ko rin gawin yon. Pangarap ko noon ang mamuhay sa ibang lugar at magsimula ulit. Kaya naman nagustuhan ko ang alok ni Rose na sumama sa kanila sa Maynila. May kaunting ipon naman ako para makapagsimula ng bagong buhay. Inipon ko talaga ang mga kakarampot na bayad sa akin sa pagtulong kong magbenta sa public market. At kahit wala akong makain noon ay hindi ko ginagalaw ang pera ko. Alam ko kasi, Papa Dudut, na kapag nangailangan ako ng pera ay sigurado kung hindi ako tutulungan ng mga kamag-anak ko. Mas mabuti na ang magkaroon ng ipon para in case of emergency ay may mahugot akong pera lalo na kapag nagkasakit ako. Ngayon ay magagamit ko na ang ipon ko para sa paglipat ko ng lugar kasama sina Rose at Carlo. Papa Dudut, bago ako pumayag ay sinigurado ko munang merong plano sina Rose sa pagpunta sa Maynila. Ayon kay Rose ay may offer daw ang tiyuhin ng kaibigan ni Carlo na trabaho sa Maynila. Libre na ang titirhan namin kaya maganda na itong opportunity para sa amin para makatakas sa buhay na meron kami ngayon at makapagsimula ulit. Isang linggo lang ang naging paghahanda namin. Nang mga panahong yon ay wala naman akong gaanong kailangang paghandaan. Alam ko naman na kahit nawala ako sa buhay ng mga taong kumukop sa akin ay hindi nila ako hahanapin. Sa katunayan ay baka matuwa pa sila dahil mawawala na sila ng problema. Pero kahit ganoon, Papa Dudut, ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Dahil kahit papaano ay binigyan nila ako ng matitirhan. Pero sa pagkakataong ito ay oras na rin siguro para tumayo ako sa mga sarili kong paa. Pagdating ng Sabado ay sabay-sabay kaming buwaba ng Baguio kasama sina Rose at Carlo papuntang Maynila. Papa Dudut, wala naman akong pakialam noon kahit na hindi maganda ang trato sa akin ng mga kamag-anak ko. Ang pangunahing rason talaga kung bakit ako sumama kina Rose at Carlo ay dahil ayaw kong mawalay kay Rose. Si Rose na po kasi ang katangi-tanging tao na maituturing kong tunay na pamilya. Siya lang ang nagpakita ng concern sa akin at sa kanya ko lamang naramdaman ang totoong pagmamahal at pag-aalaga na hindi ko naranasan mula sa mga kamag-anak ko na kumupkop sa akin. Kaya kahit na wala mang kasiguraduhan, sa hinaharap ay sinuong ko ang bagong chapter ng buhay ko kasama sina Rose.
Sa isang factory ng sasakyan kami nagtrabaho ni Carlo sa tulong na rin ng rekomendasyon ng kaibigan niya. Samantalay namasukan naman si Rose sa bahay ng amo namin. Katulad ng pinangako nila ay nabigyan kami ng libreng matitirhan. Pero sa unang 3 buwan lang pala ito libre dahil pagkatapos nito ay kailangan na naming magbayad ng upa at kuryente. Sa unang mga buwan ay naging maayos naman ang buhay naming 3. Kahit pagod sa trabaho ay nakakakain naman kami ng maayos. At masaya kami sa piling ng isa't isa dahil para lang kaming magbabarkadang tumira sa iisang bubong. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimulang magkaroon ng problema sa relasyon nila Rose at Carlo. Nagkaroon ng ibang babae si Carlo na siyang dahilan kung bakit palagi noong nag-aaway ang dalawa. Kung dati ay hindi ako nakikialam tuwing nag-aaway ang magkasintahan, sa pagkakataong ito ay kinailangan ko na pong pumagitna dahil hindi na healthy ang halos araw-araw na pag-aaway nila. Ano? Sasaktan mo ko? Sige, saktan mo ko! Ganyan ka naman lagi eh. Ikaw na nga may kasalanan, ako pa rin ang pinapalabas mong masama. Totoo naman kasi. Sinong hindi magsasawa sa'yo? Gusto mong kontrolin ang buhay ko. Nakakawalang gana ka ng mahalin. Kasalanan ko ba na nawawala na ako ng tiwala sa'yo? Kung hindi ka ng babae, hindi ko pagdududahan ang bawat galaw mo. Nag-aaway na naman ba kayo? Dinig na dinig kayo sa labas oh. Hindi na kayo nahihiya. Inaraw-araw niyo na magbangayan. Huwag ka nga makialam dito. Hoy! Wag mo ako sasabihan kung anong dapat kong gawin. Makikialam ako kung gusto ko dahil hindi na tama itong ginagawa mo. Ilugar mo yung sarili mo ha. Kung hindi dahil sa akin, wala ka ngayon dito. Oh, anong gagawin mo ngayon? Pababalikin mo ako sa Baguio? Tama na yan! Ellie Jean, hayaan mo na siya! Pumasok ka na sa loob! Nakatikim ka lang ng konting ginhawa, akala mo kung sino ka. Matapang ka na ngayon? Anong sabi mo? O bakit, nalaban ka? Tama naman ako, di ba? Sabit ka lang dito. Tama na yan, Carlo! Mabuti nga kasama natin si Ellie Jean eh. Kasi sa totoo lang, mas gugustuhin ko pa siyang makasama kesa sa'yo! Ulitin mo nga yung sinabi mo. Halika nga rito. Atawan mo nga si Rose! Sabi mo kang nakialam dito eh. Ellie Jean! Maghiya ka! Akala mo porket lalaki ka, urungan kita? Sinabi ng tama na yan eh! Sige, Carlo! Saktan mo pa kami! Makikipaghiwalay ako sa'yo! Ano? Ako hihiwalayan mo? We, kaya mo? Anong tingin mo? Hindi ko kayang gawin yon? Sige, subukan mo! Saktan mo pa ang isa sa amin para malaman mo! Pasalamat kayo, marunong akong rumispeto ng babae. Ikaw, Ellie Jean, sa susunod hindi lang yan ang matitikman mo. Makaalis na nga. Wisit. Respeto raw! Asan yung respeto doon? Tama na yan. Baka marinig ka, balikan pa tayo. Di bumalik siya! Kayang-kaya kong tapatan yung kumag na yon. Anong akala niya sa sarili niya? Baliw ka. Halos lumipad ka nga kanina nung tinulak ka eh. Napatid lang ako, no? Ano? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Oo, ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Mainit lang talaga ang ulo nun pero hindi naman niya ako sinasaktan. Ikaw ang dapat tanungin ko. Ikaw ang tinulak sa sahig eh. Sus! Yun lang? Parang babae kong manulak eh. Wala man lang akong galos. Ay sus! Puro ka lang naman salita. Ay nako, ewan ko ba sa'yo kung bakit ka nagtitiis sa lalaking yun? Bukod sa manloloko, wala pang modo. May respeto raw sa babae. Net-net niya! Sinong niloko niya? Hayaan mo na siya. Anong plano mo sa kanya? Hindi mo pa ba siya hihiwalayan? Panakot ko lang yun. Hindi ko naman talaga siya hihiwalayan. Kahit niloloko ka niya? Ang tindi ng kapit mo ah. Ganyan ba talaga nagagawa ng pag-ibig? Nakakabobo. Mahal ko eh. Sinasayang mo lang panahon mo kay Carlo, Rose. Marami pa diyang ibang tao na mas deserve ka. Taong mamahalin ka ng totoo at igagalang ka bilang babae. Advice ko sa'yo, mag-isip-isip ka na.
Papadudot pagkatapos noon ay hindi pa rin natigil ang bangayan ng magkasintahan. Dahil dito ay sinubukan kong kausapin si Rose na iwan na lamang niya si Carlo. Pero hindi pumayag si Rose. Siguro nga ay totoong love is blind dahil hindi niya nakikita ang mga masasamang ugali ng kanyang nobyo. Kahit ganoon ay sinubukan ko pa ring maghanap ng lugar na pwedeng lipatan. Tumingin na rin ako ng trabaho na pwedeng sumalo sa amin kung sakali mang magbago ang isip ni Rose. Hindi nga nagtagal ay nagbago rin ang isip ni Rose nang magkaroon sila ng matinding away ni Carlo na ikinapahamak ng kanyang buhay. Lasing noon si Carlo, Papadudot, at nung umuwi siya sa tinutuluyan namin ay si Rose ang agad niyang pinagdiskitahan. Hindi ko na po maalala kung anong pinag-awayan nila noon, basta dumating na lamang ako na nagsisigawan ng dalawa. Sinubukan ko po silang awatin. Sa katunayan ay handa na akong makipagbuno kay Carlo, lalo na kapag sinaktan nito si Rose. Nang makatikim ng sampal si Rose mula sa kanyang boyfriend ay ako na mismo ang humarap kay Carlo. Alam kong maliit lamang akong tao at wala akong laban sa kanya. Nabatak ang katawan sa pagtatrabaho sa factory. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nakaramdam ng takot dahil ang tanging nasa isipan ko lang noon nang mga panahong yon ay ang protektahan si Rose. Hindi rin nagpaawat si Carlo, Papadudot. Nakatikim ako ng suntok mula sa kanya, sa mukha, sa tagiliran, sa sikmura at pati sa braso. Wala na siyang pakialam kahit na babae ako. Inawat kami ni Rose pero dahil sa ginawa niya ay aksidente siyang naitulak ni Carlo. Sa lakas ng pagkakatulak niya ay tumama ang mukha ni Rose sa corner ng lamesa. Agad naming itinakbo ang kaibigan ko sa ospital kung saan ay nagtamo siya ng 5 stitches sa kanyang baba. 3 weeks pagkatapos ng aksidenteng yon ay nagpasya si Rose na layasan na ang nobyo niya. Ito yung sinasabi kong lilipatan natin. Maliit lang pero mura naman kaya okay na rin. Okay na to, dalawa lang naman tayong titira dito eh. Ang maganda pa niyan, may malapit na factory dito na pwede kong lipatan. Nakapag-apply na nga ako eh. Talaga ba? Bilis mo naman. Mabuti nakahanap ka kaagad ng malilipatan natin. Matagal na talaga akong tumitingin-tingin ng malilipatan. Ayaw mo pang iwan nun si Carlo pero naghanap na talaga ako. Talagang inaasahan mo nang iiwan ko siya. Tanga na lang talagang mananatili pa sa lalaking yun. Mabutit na himasmasang ka. Okay yata yung pagkakauntog mo sa lamesa eh. Baliw, ang sakit kaya nun. Masakit na sa mukha, masakit pa sa bulsa. Walang hiya kasi yung boyfriend mo eh. Huwag na nating pag-usapan yung taong yun. Gusto ko na siyang makalimutan. Kung pwede nga lang, ayoko na siyang makita eh. Hindi na niya tayo mahahanap pa rito. Malayo na to sa kanya kaya huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Saang lupalop mo ba kasi nahanap yung lalaking yun? Dati ko siyang classmate nung college. Niligawan niya ako nung nag-aaral pa kami. Pero dahil strict ang parents ko, hindi ko siya sinagot. After college, nag-try ulit siyang manligaw. Sweet naman kasi siya noon. Mabait, gentleman. Sweet? Mabait? Gentleman? Sinong niloko mo? Totoo nga. Kaya nga ako na-inlove sa kanya noon kasi maganda yung ipinakita niyang ugali sa akin. Kaso nga lang, nagsama-sama na nga tayo. Lumabas na yung totoong kulay niya. Manluloko pala siya. Tapos mapanakit pa. Kaya tama lang yung naging desisyon mo na iwan yung lalaking yun. Kapag nanatili ka pa sa poder niya, baka kung ano pa magawa niya sa'yo. Pasalamat ka, nandito ako sa tabi mo. May savior ka. Kaya nga sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo eh. Mabuti na lang sinamahan mo kami. Kung nagkataong wala ka rito, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mabuti ka mo at inimbitahan mo akong sumama sa inyo. Kaya nga eh. Kaya utang na loob ko sa iyo lahat ng ginagawa mo para sa akin. Wala yun. Ikaw naman, hindi ka na iba sa akin. Tsaka, walang-wala yung mga ginawa ko kumpara sa ginawa mo. Ako? Anong ginawa ko? Nung lindol, nakalimutan mo na ba? Niligtas mo ko sa kamatayan kaya ibinabalik ko lang yung pabor. Pero sana wag mo nang ulitin yung ginawa mo.
Alam mo namang wala kang laban kay Carlo pero sige ka pa rin. Ayoko mapahama ka dahil sa akin. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Kahit na. Mag-promise ka sa akin na hindi mo na uulitin yun. Pasensya na pero hindi ko may papangako sa'yo yan. Bakit naman? Kasi mahal kita. Bilang kaibigan syempre. At hindi ko hayaang may masama mangyari sa'yo. Ganun naman na magkakaibigan, di ba? Nagdadamayan sa mga oras na kailangan ng tulong. Ang swerte ko talaga na nakilala kita. Ako ang maswerte kasi dumating ka sa buhay ko. Dati, nung mamatay ang mga magulang ko, pati na rin si Lola, pakiramdam ko mag-isa na lang ako. Hanggang sa dumating ka. Kaya hindi na ako nalulungkot. Oh, tama na yung drama. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Mamaya naunahan na pala tayo sa uupahan nating bahay. Sige, tara na nga. Ikaw kasi sobrang seryoso mo. Hanapin na natin si Aling Mercy. Siya yung landlady dito. Totoo ang mga sinabi ko ng araw na yon kay Rose, Papa Dudut. Mahal ko siya at hindi lang ito pagmamahal bilang isang kaibigan kundi mas higit pa doon. Hindi ko rin po inaasahan na gano'n ang mararamdaman ko sa kaibigan ko. Pero sa mga buwang nagkasama kami sa iisang bubong ay napagtanto kong nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Mahal ko si Rose. Gusto ko siyang protektahan mula sa mga taong nais sumira ng kaligayahan niya. Kaya nga po sobra-sobra ang galit ko kay Carlo noong makita kong sinasaktan niya si Rose. Kung marunong lamang akong manuntok ay matagal ko nang nasapak ang pagmumukha ng lalaking yon. Ang mas nakakagalit pa ay kahit na minamaltrato at niloloko na siya ni Carlo, ay nananatili pa rin ang pagmamahal ni Rose sa kanya. Alam ko yon, Papa Dudut, dahil ramdam ko ang pagkamis niya kay Carlo kahit na iniwan na niya ito noon. Ganon pa man ay nakahinga ako ng malayo na kami kay Carlo. At least ay wala ng taong mananakit sa kanya. Papa Dudut, sa kabila ng nararamdaman ko para kay Rose ay mas pinili kong itago yon. Alam kong kailanman ay hindi siya magkakagusto sa akin. Kahit nga sa panaginip ay malabong mangyari na magkagusto siya sa akin kaya hindi ko na masyadong pinaasa ang sarili ko. Masaya na ako na kasama ko siya at napoprotektahan ko siya. Hanggang sa lumipas ang panahon ay muling binuksan ni Rose ang puso niya. Hindi para sa akin kundi para sa ibang tao. Henry ang pangalan ng boyfriend ni Rose, Papa Dudut. Alam ko na noon na mayroong nanliligaw kay Rose pero tuwing nagkikwento siya tungkol sa kanyang love life ay automatic na nagsasara ang mga tenga ko. Nagsiselos po kasi ako kaya ayokong makakarinig ng mga kwento tungkol sa mga manliligaw niya. Kaya naman nagulat na lamang ako noong ipakilala ni Rose sa akin si Henry bilang nobyo niya. Papa Dudut, tricycle driver si Henry at mas matanda siya ng 5 taon sa amin ni Rose. Malapit lang ang tirahan nila sa tinutuluyan namin. Nagkakilala ang dalawa noong minsang ihatid ni Henry si Rose sa amin. Love at first sight daw ang nangyari sa kanilang dalawa. Simula noon ay kay Henry na sumasakay si Rose tuwing namamalengke siya o kaya ay may ibang gamit siyang binibili sa labas. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nasaktan noong malaman kong meron ng bagong mahal si Rose. Alam kong hindi naman talaga siya mapapasakin, Papa Dudut, pero masakit pa rin talagang makita na sa ibang tao tumitibok ang puso ng taong lihim mong minamahal. Wala naman akong karapatang magselos dahil wala naman akong ginawa para sa nararamdaman ko. Choice ko ang manahimik kaya choice ko rin siguro ang masaktan. Sobrang saya na naming dalawa noon ni Rose, Papa Dudut. Para nga kaming mag-asawa na nakatira sa iisang bubong. Ako ang nagtatrabaho samantalang sa bahay naman si Rose na paminsan-minsan ay sumasideline para makatulong sa mga bayarin. Pero sa pagdating ni Henry, unti-unti po akong naitsapwera sa buhay ni Rose. Rose,
Wala akong pasok bukas. Gusto mong lumabas mamaya? Pasya tayo. Ngayon? Naku, may lakad kami ni Henry eh. Talaga? Sayang naman. Ililibre pa naman sana kita. Gusto ko kasi kumain sa labas ngayon eh. Sakto, kakasahod ko lang. Sorry, hindi kita masasamahan ngayon. Mag-iisang buwan na kasi kami ni Henry kaya i-date niya raw ako. Ang sweet naman. Saan kayo? Hindi ko nga alam eh. Si Henry yung namili ng lugar. So surprise ata ako. Pwede bang sumama? Nye, sasama ka talaga? Siyempre, joke lang. Ano namang gagawin ko sa date niyong dalawa? Baka maging sagabal pa ako. Kala ko naman totoo. Anong oras kayo lalabas? Ngayon na. Nihintay ko lang si Henry, susunduin daw ako. Ganun ba? O sige, mag-enjoy kayong dalawa. Eh ikaw, ayain mo na lang kaya yung mga katrabaho mo para may kasama kang lumabas. Wag na. Naalala ko marami pa pala akong lalaban. Maglalaban na lang pala ako. Lumabas ka rin paminsan-minsan. Kailangan mo ring mag-enjoy pagkatapos mong magtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, no? Wag na, nagbago na isip ko. Hindi naman kita makakasama eh. Nagtampo pa to. Bawi na lang ako sa susunod. Ako manlilibre sa'yo. Sino ba naman ang hindi magtatampo? Simula nung nagka-boyfriend ka, nakalimutan mo na ako. OA ka naman. Araw-araw na nga tayo magkasama sa bahay. Paano naman kita makakalimutan? Tulad na lang ngayon. Siyempre, priority mo boyfriend mo kaya wala tuloy akong kasama lumabas. Alam mo, maghanap ka na rin kasi ng boyfriend para may kasakasama ka ring lumabas. Tapos mag-double date tayong 4, diba? Simula nung nakilala kita, hindi pa kita nakitang nagka-boyfriend eh. Hindi ko na kailangan maghanap. Bakit? May nahanap ka na? May tinitibok na tong puso ko eh. Talaga ba? Sino? Kilala ko ba? Oo, kilalang kilala mo. Pati ko alam to. Sino? Ano pangalan? Huwag mo nang alamin. Hindi naman magkakagusto sa akin yun eh, napaka-imposible. Walang imposible sa mundo, ano ka ba? Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mamahalin ng taong yun. Alam ba niya na may gusto ka sa kanya? Hindi niya alam. Tsaka wala akong planong sabihin sa kanya. Bakit naman? Kasi, maliban sa hindi niya ako magagawang mahalin pabalik, may karelasyon na rin siya. Ay, meron na ba? Ay naku, wag mo na ngang ituloy yan kung ganun. Wag mong sayangin ang puso mo sa taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Marami pa namang ibang lalaki dyan. Ayoko nga sa iba. Itong taong to ang gusto ko. Eh kaso nga, ikaw na mismo ang nagsabi na imposibleng maging kayo. Alam mo, Ellie Jean, maganda ka naman. Medyo may pagkatomboy nga lang, pero alam ko na balang araw, may lalaki ring magmamahal sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Sobrang seryoso naman. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako umaasa kaya hindi ako masasaktan. Basta tandaan mo, dun tayo sa sigurado. Kasi pag ikaw lang ang mag-isang nagmamahal, sure na yung relasyon na yan, hindi tatagal. Tama ka. Tatandaan ko yan. Papadudot, hindi ko inaasahan na tatagal ang relasyon nila Henry at Rose. Oo, nasasaktan ako tuwing nakikita ko silang sweet sa isa't isa. Kumikirot ang puso ko kapag nakikita kong masaya silang magkasama. Pero sa pagtagal ng panahon ay unti-unti ko rin namang natatanggap na may ibang tao nang nagmamay-ari sa puso ni Rose. Sa katunayan nga ay hindi ko rin inaasahan na gagaan ang loob ko kay Henry. Mabait naman talaga si Henry at kung ikukumpara ko siya kay Carlo ay mas boto ako sa kanya. Malayong malayo si Henry kay Carlo, papadudot. Kung si Carlo sa simula lang magaling, si Henry ay napanindigan nito ang ugali niya sa pagdaan ng mga taon. Isa sa mga ikinabilib ko kay Henry ay ang pagiging loyal nito. Mas maalaga nga siya pagdating sa girlfriend niya kumpara sa ginagawa kong pag-aalaga kay Rose. Maliban dito ay may respeto rin siya sa pagkakaibigan naming dalawa ni Rose.
Kaya hindi nakapagtataka kung bakit panatag ang loob ko kung sakali mang si Henry ang makakatuluyan ni Rose. Pero papadudot pare-pareho yata talaga ang mga lalaki. Kahit gaano sila kabait at katino ay dumarating pa rin ang araw na nagagawa nilang magloko. Kung kailan nabuo na ang tiwala ko kay Henry ay saka naman nagkaroon ng problema ang magkasintahan. Nalaman ko na lamang na nahuli pala ni Rose si Henry na may kasamang ibang babae. Rose, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Wala. Namimiss ko lang sina mama at papa. Yung totoo. Kilala kita, Rose. Hindi ka iyakin. Never mong iniyakan ng mga magulang mo. Sa lalaki ka lang naman umiiyak eh. Una at huli kitang nakitang umiyak nung naghiwalay kay ni Carlo. Sabihin mo nga ang totoo, may nangyari ba sa inyo ni Henry? Nag-away kaming dalawa kanina. Nasampal ko siya. Bakit? Anong ginawa niya? Nahuli ko siyang may kasamang ibang babae. Si Henry? May kasamang ibang babae? Totoo ba yan? Totoo ang mga nakita ko. Pupuntahan ko sana siya sa palengke dun sa toda nila. Pero natsyempohan ko siyang yumakap sa isang babae. Walang iya! Wala naman palang pinagbago yung sex mo eh. Manloloko rin pala. Kaya ayun, dahil sa galit, nasampal ko siya. Anong sinabi niya? Wala. Hindi na siya nag-explain kasi umalis agad ako. Hindi ako makapaniwala na magagawa yun ni Henry sa'yo. Iba ang pagkakakilala ko sa kanya eh. Ako rin naman eh. Kaya sobrang sakit nung nakita ko siyang may kayakap na babae. Ang malas mo naman sa mga lalaki. Kung hindi abusado, manloloko ang nagiging boyfriend mo. Akala ko si Henry na yung totoong magmamahal sa akin. Kaso, naloko na naman ako. Ganun ba ako katanga sa pag-ibig? Hindi naman. Kataon lang siguro. Maging ako man, naniwala rin ako kay Henry eh. Yun pala, may tinatagong kuluang loko. Anong gagawin ko ngayon? Ano pa bang ibang gagawin sa mga playboy? Di hiwala yan. Huwag mo sabihin na bibigyan mo pa siya ng second chance. Hindi ba dapat ganun? Kailangan pakinggan ko muna yung side niya. Ang mga manloloko. Hindi na nila kailangang explain yung side nila. Hiwalayan mo na yun. Agad-agad? Paano na yung pinagsamahan namin? Ikaw bahala. Kung gusto mong paulit-ulit na masaktan, pagbigyan mo ulit siya. Patawarin mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ellie Jean. Ayoko nang masaktan pa. Kasi sa totoo lang sobrang sakit. Ayoko nang ganito. Kasi naman, marami namang iba dyan na totoong nagmamahal sa'yo. Kaso, minsan may pagkamanhid ka rin eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ko, marami namang iba dyan na totoong nagmamahal sa'yo. Katulad ko. Ang pinag-uusapan natin, boyfriend, hindi kaibigan. Bakit? Wala bang chance na maging tayo? Anong pinagsasabi mo? Okay ka lang ba? Rose, may gusto ako sa'yo. Matagal na. Pero... Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Pero pareho tayong babae. May problema ba dun? Meron! Kasi lalaki ang gusto ko, hindi babae. Oo nga naman. Ano ba itong pinagsasasabi ko? Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Para akong ewan. Nakakahiya. Walang nakakahiya sa ginawa mo, Ellie Jean. Kung yun ang totoong nararamdaman mo, hindi mo naman kasalanan yun eh. Pero sorry talaga ah. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Okay lang yun. Inaasahan ko naman na ganito ang maririnig ko kapag umamin ako eh. Uy, sorry talaga Ellie Jean ah. Wala yun. Ano ka ba? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko ng araw na yon, Papa Dudut. At kung bakit bigla akong umamin kay Rose. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang magkakahalong sakit at hiya sa ginawa ko.
Siguro'y nakakita kasi ako ng maliit na chance dahil problemado noon si Rose sa relasyon nila ni Henry. Kaya sinunggabang ko na yung opportunity. Pero sa kasamaang palad ay hindi maganda ang kinalabasan ng pag-amin ko. Masakit papadudot na maipamukha sa iyo na hindi ka gusto ng taong mahal mo pero hindi ko po pinagsisihan ang ginawa ko. Inaasahan ko na gano'n ang mangyayari pero at least nasabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko at masaya na ako doon. Kahit pala anong paghahanda ang gawin mo, ay hindi ka pa rin magiging ready sa sakit na mararamdaman mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Mabuti na lang po at walang nagbago sa pakikitungo sa akin ni Rose. Sa kabila ng pag-amin ko ay hindi niya ito ginawang big deal na siya namang ipinagpapasalamat ko. Akala ko kasi noon na kapag nalaman niya ang totoo ay baka layuan na niya ako. Nanatili pa rin kaming magkaibigan matapos ang lahat ng mga nangyari. Sa katunayan nga ay mas naging close pa kami. Nanatili pa rin ang respeto namin sa isa't isa, Papa Dudut. Okay lang sa akin kahit na hindi ako mahalin pabalik ni Rose. Masaya na akong nasa tabi niya at masaya na akong nakikita siyang masaya. Masaya ako na abot kamay ko pa rin siya kahit na hanggang magkaibigan lamang kami. Papadudot walang nangyaring hiwalayan sa pagitan nila Henry at Rose. Ang totoo niyan sa sumunod na araw ay agad din naman silang nagkaayos. Binigyan ni Rose ng chance na magpaliwanag si Henry at mabuti na lamang at hindi siya nakinig sa akin. Ang explanation ni Henry ay kababata niya ang babaeng nakita ni Rose na kayakap niya. Kaya sila nagyayakapan ay nagpapaalam lamang ito sa kanya dahil lilipad na siya papunta sa Qatar para magtrabaho. Agad namang humingi ng tawad si Rose matapos siyang maliwanagan. Lumipas ang maraming taon ay mas tumatag pa ang pagsasama naming tatlo nila Rose at Henry. Mas tumibay din ang relasyon nilang dalawa hanggang sa nabiyayaan sila ng isang anak, Papa Dudut. Pagkatapos ipanganak ni Rose ang kanyang panganay ay agad na nagpakasal ang dalawa sa sumunod na taon. Isa lamang itong simpleng seremonya na sinundan ng maliit na salo-salo. Siyempre, Papa Dudut, may kaunting kirot pa rin sa puso ko noong natunghayan ko ang kasal nila Rose at Henry. Pero mas nangingibabaw ang saya ko para sa dalawa. Kahit papaano naman ay itinuring ko na ring malapit na kaibigan si Henry. At nakakatuwang makita ang kislap sa mga mata ni Rose ng araw na ikasal sila ni Henry. Sa wakas ay nakatagpo na rin siya ng lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanya habang buhay. Mabait na tao si Rose at deserve niya lahat ng happiness na natatanggap niya bago ang kasal nila Henry at Rose. Noon ay nabigyan ako ng pagkakataon na makausap ng masinsinan si Henry. Doon ay pinaubaya ko na sa kanya ang kaibigan ko. Kumusta? Anong pakiramdam ng ikakasal bukas? Siyempre masaya. Excited saka may halong kaba. Bakit naman kabado? Kung ako nasa katayuan mo ngayon, sobrang excited ko na siguro na sa wakas. Ikakasal na ako sa babaeng pinakamamahal ko. Kinakabahan lang ako kasi siyempre wala na tong urungan. Itatali na namin ang sarili namin sa isa't isa. Mangangako na kami sa Panginoon na magsasama na kami habang buhay. Magdadamayan sa hirap at ginawa. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nagkamali sa babaeng pinili mo. Sobrang bait ni Rose. Maganda pa. Para ka naka-jackpot sa loto. Alam ko naman yun. Kaya nga sabi ko rin, masaya at excited ako, di ba? Alam mo ba kung paano kami nagkakilala ni Rose? Hindi pa. Wala pa siya nakukwento sa akin. Paano nga ba? Tanda mo yung malakas na lindol noon? Oo, hindi ko makakalimutan yun. Nagtatrabaho ako sa construction noon. Nag-aakyat kami ng semento sa 4th floor nang biglang lumindol. Kala ko mamamatay na ako noon eh. Mabuti na lang at matibay yung pundasyon ng kinatatayuan namin at hindi gumuho. Pareho pala tayo ng na-experience. Nag-construction ka rin? Loko, hindi! Pero muntik na rin ako mamatay.
May bumagsak sa kinatatayuan ko noon. Mabuti na lang niligtas ako ni Rose. Yun ba yung una niyong pagkikita? Oo, yun. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong wala sa mundong to. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa kanya. Utang na loob ko ang buhay ko sa kanya. Kaya pala daig niyo pa magkapatid kung itrato niyong isa't isa. Hindi kayo mapaghiwalay. Simula kasi nung araw na yun, ipinangako ko na sa sarili ko na babantayan at poprotektahan ko si Rose ano man ang mangyari. Parang bayad ko na rin sa kanya sa pangalawang buhay ko. Ikaw pala ang dapat kong pasalamatan. Ikaw nag-alaga sa mapapangasawa ko bago ko pa man siya makilala. Alam mo, parang flower vase si Rose eh. Maganda siya. Matibay man ang panlabas na anyo pero ang totoo, madali lang siyang mabasag. Madali siyang masaktan, mabilis na umasa, madaling mapaikot. Kaya kailangan niya talaga ng tao na handang umalalay at gumabay sa kanya. Kung yan man ang inaalala mo, ipinapangako ko sa'yo na aalagaan ko mabuti si Rose. Hindi lang siya, pati na rin ang anak namin at ang mga susunod pa. Itataguyod kong pamilya ko kahit na ikamatay ko pa. Tama na alagaan mo siya. Mahalin mo siya pero alalahanin mo rin ang sarili mo. Hindi ka matayan na magpapatunay kung gaano mo kamahal ang isang tao. Isa yan sa pinakaayaw ni Rose. Ayaw niyang nasasaktan ng mga mahal niya dahil sa kanya. Ganyan din ako noon sa kanya eh. Wala na akong pake kahit ano mangyari sa sarili ko. Basta maligtas ko lang siya sa kapahamakan. Pero ang hindi ko naisip, masasaktan ko rin siya kapag may nangyari sa akin. Yan ang lagi mong tandaan. Ah, ganun ba? Sige, papalitan ko na lang yung sinabi ko. Itataguyod ko ang pamilya ko sa abot na makakaya ko. Ayan, mas magandang pakinggan. Hindi yung kamatayan na agad ang pinagsasasabi mo. Ikakasal pa kayo! Pero seryoso, ipinapaubaya ko na sa'yo ang kaibigan ko, ha? Ako nang bahala kay Rose. Kapag pinaiyak mo yan, hindi lang bugbog aabutin mo sa akin. Kaya maaga pa lang binabalaan na kita. Maniwala ka sa akin, hindi ko siya paiiyakin. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Promise yan? Oo, promise. O paano? Congratulations sa inyong dalawa. Masaya Halika ako nga para rito. sa... Oo! Anong ginagawa mo? Ha? Yayakapin ka. Friendly hug lang naman, walang halong mali siya. Ayoko nga! Eto, appear na lang tayo. Okay, isang kasa. Congratulations ulit. Magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Pagkatapos ikasal nila Henry at Rose, ay lumipat sila sa ibang lugar, Papa Dudut. Nakakalungkot man pero hindi talaga yon maiiwasan. Alam ko naman darating din yung araw na mawawalay ako kay Rose at eto na nga yung araw na yon. Kailangan na niyang bumukod dahil may sarili na siyang pamilya. Nung unay nahirapan ako mag-adjust dahil mag-isa na ulit ako. Pero kalaunan ay unti-unti rin akong nasanay. Nanatili pa rin naman kaming magkakaibigan ni na Rose kahit magkalayo ay hindi kami nawala ng komunikasyon. Tuwing day off ko ay dinadalaw ko sila sa bahay nila para mangumusta at para na rin dalawin ang inaanak ko. Paminsan-minsan ay si Rose naman mismo ang dumadalaw sa akin. Minsan mag-isa, minsan kasama ang pamilya niya. At may mga pagkakataon rin na ini-invite nila akong lumabas. Palagi rin akong present sa mga importanteng araw nila tulad ng birthday, anniversary at mga okasyon tulad ng Pasko at Bagong Taon. Hanggang sa tumanda kami ay nagpatuloy pa rin ang pagsuporta ko kay Rose, Papa Dudut. May 5 na silang anak noon at kahit na may kanya-kanya na kaming buhay ay hindi namin iniwan ang isa't isa. Ganun talaga siguro ang tinatawag na unconditional love. Kahit na wala kang natatanggap pabalik ay patuloy pa rin ang pagmamahal mo sa isang tao. Papa Dudut, hanggang sa pagtungtong ko ng 53 ay nanatili pa rin akong mag-isa. Hindi ko na sinubukang maghanap pa ng ibang taong mamahalin. Sapat na para sa akin si Rose at siya at ang pamilya nito. Ang naging pamilya ko na rin kaya kahit mag-isa lamang sa buhay ay hindi ko naramdaman ang lungkot. Saka ko na lang po naramdaman ang labis na kalungkutan noong nalaman kong meron palang dinaramdam
na malubhang sakit si Rose. Oh, Ellie Jean, nandito ka na pala. Pasok ka. Salamat. Nasaan si Rose? Maupo ka muna. Tatawagin ko lang siya. Rose! Nandito na si Ellie Jean. Antayin mo lang siya. Ipaghahanda lang kita ng merienda. Sige, salamat. Ang aga mo namang bumisita. Rose! Sinong bantay sa tindahan mo ngayon? Payakap nga! Oh! Ang higpit naman ng yakap mo. Hindi na ako makahinga. Totoo ba? Totoo ba yung sinabi sa akin ni Henry na may sakit ka? Ay, oo. Breast cancer daw, sabi ng doktor. Rose! Oh, wag kang umiyak. May good news naman sa akin si Doc eh. Maupo na tayo. Talaga? Magagamot daw ba? Oo, may lunas daw. Ang good news, maaalis naman daw nila yung tumor. Ang bad news, aalisin nila yung parehong dibdib ko. Kapag ba inalis yung dibdib mo, mawawala na yung cancer? Oo. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Sino bang hindi maiiyak? Akala ko mamamatay ka na eh. Ang OA mo naman? Matawa-tawa ka pa dyan. Anong nakakatawa sa sitwasyon mo ngayon? Ibang klase ka rin eh. Iniyakan mo si Carlo noon, iniyakan mo rin si Henry nung akala mong may babae siya. Pero tong sakit mo, hindi ka man lang ata nagsayang ng luha. Eh kasi nga, magagamot naman. Hindi na kailangang iyakan kasi hindi pa naman ako mamamatay. Tuwing nakakarinig kasi ako ng salitang cancer, kamatayan agad ang pumapasok sa isip ko eh. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko kanina nung tinext ako ni Henry. Ito talagang si Henry, inunahan pa ako. Pareho lang kami ng nararamdaman. Nag-aalala at natatakot lang din siya para sa'yo. Pero alam mo, may narealize ako nung nalaman kong may cancer ako. Naisip ko na hindi pala talaga natin hawak ang buhay natin. Anumang oras, pwede tayong mawala sa mundo. Ngayon mo lang napagtanto yan kung kailan matanda ka na? Alam ko na yan nung mga bata pa lang tayo. Naalala mo pa ba nung muntik na ako mamatay? Oo, tandang-tanda ko pa yung araw na yon. Doon tayo unang nagkita eh. Hinding-hindi ko talaga malilimutan yung araw na yun. Mabalik nga tayo sa pinag-uusapan natin. Ayun nga, narealize ko na hindi natin hawak ang buhay natin. So kung sakali mang may mangyari sa aking masama, sa iyo ko na ibibili ng pamilya ko ha. Ano ka ba? Anong pinagsasasabi mo dyan? Ba't ka biglang nagbibilin? Kumatok ka nga sa kahoy. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo. Pero seryoso nga. Makakaasa ba ako na babantayan mo ang mga anak ko kapag nawala ako? Sama mo na rin si Henry. Siyempre, oo naman. Kahit hindi mo na ibilin sa akin yan, gagawin ko talaga yan. Aalagaan ko ang mga inaanak ko kahit walang kondisyon. Salamat. At least mapapanatag na ako. Ano ba tong pinag-uusapan natin? Change topic na nga tayo. Hindi pa naman ako mamamatay. Ano ka ba? Eh ikaw tong nagbibilin eh. Para kang baliw. Alam mo, bata pa tayo. Masyado pang bata ang 50 para mamaalam no. Marami pa tayong kailangang i-experience kaya wag nang ganyan ang iniisip mo. Puputi pa ang buhok natin. Maghahabulan pa tayo kahit uugod-ugod na. Aantayin mo pa magiging apo mo. Tsaka ka nalang magbilin ulit kapag 90 na tayo, okay? Okay. O eto, magmerienda muna kayo habang nagkwekwentuhan. Juice, saka tinapay. Binili ko lang yan sa tindahan sa labas ha. Wala na akong ibang mapakain sa'yo eh. Pasensya na. Okay na okay to, ano ka ba? Salamat dito. Tara Henry, samahan mo kami rito. Magtsikahan tayo. Papadudo 2 years matapos ang pag-uusap namin yun ni Rose ay binawian po siya ng buhay. Successful naman ang naging operasyon niya at parehong natanggal ang tumor sa dibdib ni Rose. Pero ilang buwan matapos ang operasyon ay muli siyang nakita ng cancer cells sa katawan nito. Kumalat po ito sa kanyang katawan at tinamaan ang kanyang lungs at puso. Nitong Oktubre lang ay inalala ko ang death anniversary ni Rose.
Kaya ako po naisipang magpadala ng sulat sa Barangay Love Stories ay para balikan ang kwento niya at para na rin maibahagi ito sa inyong mga tagapakinig. Hanggang ngayon ay miss na miss ko pa rin si Rose, Papa Dudut. At hindi pa rin ako makapaniwala na maaga siyang kinuha ng Panginoon. Sa kanyang pagkamatay ay malaking parte ng buhay ko ang nawala. Pero katulad ng dating gawe, kailangan kong tanggapin ang katotohanan kahit na masakit. Habang nabubuhay ako ay mananatili pa rin ang pagmamahal ko sa kaibigan ko. Kahit na sa kabilang buhay na siya. Umaasa ako na balang araw ay darating din ang panahon na muli kaming magkikitang dalawa, Papa Dudut. Katulad ng pinangako ko sa kanya ay ako na ang tumatayong pangalawang ina sa mga anak niya na ngayon ay purot dalaga at binata na. Tita ang tawag nila sa akin at araw-araw kong pinapaalala sa kanila kung gaano sila kamahal ng kanilang ina. Papa Dudut, masakit man ang kwento na ibinahagi ko sa inyo ay naway may napulot kayong aral sa naging istorya namin ni Rose. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo at maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ellie Jean. One-sided love. Masakit pakinggan dahil mag-isa ka lang na umiibig pero ang katotohanan, isang one-sided love sa matatawag nating pure love dahil nagmamahal ka ng walang kapalit. Nagmamahal ka kahit na hindi ikaw ang gusto at nagmamahal ka kahit nasasaktan ka na. Oo, masakit pero katulad ng naging kwento ng letter sender nating si Ellie Jean, ang one-sided love na siguro ang isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig na maaari nating marinig. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.